So yun mga bossing, marami pa kasing nagtatanong sa ating ginawang video no last 4 years ago nung baguhan lang tayo at nag-i-start pa lang tayo magkumpuni ng mga e-bike. So mayroon kasi akong video doon yung pag-i-install ng kapasitor para additional sa ating e-bike para hindi mag-fluctuate yung supply pag humigop yung controller, no. So lahat ng power transistor, kailangan siya ng mga magagandang kapasitor tulad ng mga amplifier ng sasakyan o yung mismong amplifier talaga. Mayroon niyang malalaking mga kapasitor kasi kahit malakas ang ampere ng transformer mo, kung wala kang magandang kapasitor, nagpa-fluctuate pa rin yung supply kasi malakas humigop yung mga power transistor. So ganito din sa e-bike, mayroon ding mga power transistor sa loob, kaya mayroon din siyang mga kapasitor sa tatlong phase nya. So ang pagdagdag kasi ng kapasitor, kailangan mong baguhin lang yung charging port, kasi ang charging port nandito yan sa malapit sa doon sa harness papuntang controller. So yung battery kasi dumaan na dito sa may breaker bago doon sa charging port puntang controller. So kung pinatay mo yung breaker, makakat off yung charging port. Kaya pag nagdagdag ka ng kapasitor sa e-bike mo, dapat katabing katabi lang doon sa controller, tapos yung charging port ililipat mo doon sa before sa breaker, para kahit i-off mo yung breaker, may connection pa rin yung charging port doon sa battery mo para mag-charge. Kasi kung ilalagay mo yung kapasitor dito sa may battery, mapupuno agad pag nasupplyan yung charger ng masuplayan ang kapasitor, mapupuno yon, lalo na kung mataas ang kapasitor mo, nasa 100 ampere. Madidetect ng mga charger, lalo na pag intelligent charger, na fully charged na yung battery mo kahit hindi pa. So titigil na siya pag charge lang siya saglit, mga ilang oras lang magcha-charge na sa saglit, kasi akala ng charger mo is fully charged na yung battery, pero hindi. Ang napo-fully charge nun is kapasitor, kaya nga siniseparate yung kapasitor. Pero pag nagdagdag ka talaga ng kapasitor, kailangan malapit lang sa controller. Siguro mga ilang, ang wire lang nun siguro isang dangkal lang bago mag-controller, kasi kailangan kasi doon paghigop ng controller, nakasunod na agad yung kapasitor para mabigay niya agad yung current na kailangan niya, kasi malayo pa yung battery, nakaabang na agad yung kapasitor. Yun mga bossing, sana malinawagan nyo yung ginawa nating video dati. So dati kasi medyo magulo pa ako at nag-i-start pa ako mag video nun, mag video lang. So ganito unahin nyo, ililipat nyo na lang yung charging port bago mag breaker, para isang breaker lang, para pag nag charge kayo, i-off nyo yung breaker para wala na yung connection yung kapasitor. So yung charging port may connection pa rin sa battery para magcha-charge. So sa mga may alam sa wiring diagram, so masusundan siguro nila to, kasi ang babaguhin lang noon is yung charging port lang naman pag may breaker na yung e-bike mo. Tapos yung kapasitor itabi mo lang sa controller. So di ba yung mga mahilig sa sounds, yung mga sasakyan na may mga booster amplifier, minsan nilalagyan nila ng matataas na parad na kapasitor para talaga pagbayo ng speaker talagang buo. Yun mga kabayan. So sana malinawan kayo, kung naka lithium na kayo, hindi na kailangan ng kapasitor, kasi yung transistor doon sa lithium nagbibigay na rin, yung BMS yung tinatawag, nagbibigay na ng mas malakas na ampere. So yun mga kaibigan, sana manawagan kayo. Kung mayroon kayong katanungan o mali sa sinabi ko, ay comment nyo na lang para
malaman din ng iba, maitama din. So salamat, thank you.